Yo, what's up guys? It's your boy Fake Player TV. Welcome back to my YouTube channel for my another video tutorial. So in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano nyo i-recover yung mga Mobile Legends account nyo in this 2024. Alam ko sobrang daming nahahack na mga Mobile Legends account ngayon, kaya ginawa ko tong video tutorial na ito para sa inyo. Pero before we start guys, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel ay baka naman mag-like and subscribe para lagi kayong updated para sa mga susunod nating uploads. At halika, atin nang umpisahan. So at eto na guys, no, atin nang sisimulan. Bago kayo mag-fill up ng forms sa customer service guys, please gamitin nyo yung trusted device or yung usual device kung saan lagi nakalagin yung account nyong na-hack. Kasi mas madali nyo mare-recover o mare-retrieve yung account nyong na-hack kapag yung gamit yung device is yung trusted device at or yung usual device. Kasi madali lang mare-recognize ni Mobile Legends or ni customer service yung account na nare-recover nyo. Hindi talaga mare-recover yung mga Mobile Legends account nyo kapag ang gamit nyo ay hindi trusted device or usual device. Pero gamit nyo ngayon ay trusted device or yung usual device nyo, kailangan nyo lang pumunta dito sa customer service na makikita nyo sa itaas. So kapag nandito na kayo guys sa customer service, yung kailangan nyo lang piliin dito itong account recovery. So click natin yan. Then pagkatapos, click nyo agad tong form account retrieval. So dito, pagpipilian natin, meron tayong pagpipilian ng mga account na gusto nating i-recover. Makikita nyo yan dito lahat. Yung mga account nyo na gusto nyo i-recover. So yan, pipiliin lang natin yung account na gusto nating i-recover. Kung wala, ilalagay nyo lang yung ID and server ID na account na gusto nyo i-recover. So click natin yan. And then next. So dito naman guys, yung pipiliin natin dito is itong I cannot change or remove the connected Moonton email address. So click lang natin yan. Then meron tayong pagpipilian dyan na dalawa. So yung una is para sa mga lost email address na nakakonect sa kanilang mga Moonton account. Itong my email address is no longer accessible. So itong isa naman is para sa mga nahack o pinalitan yung email address. So yan yung pipiliin nyo pag once na pinalitan yung email address sa Moonton account nyo. So click natin yan. Okay. Then dito naman is itong kung kailan nagka-issue yung account o kailan nagka-problema. Ilalagay nyo lang yung date dito. So mas better guys na trusted device yung gagamitin nyo. Then kasi mas madali mare-recover yung account nyo. So dito naman guys is para sa resibo or sa receipt natin sa Coda Shop or kung saan tayo nagre-recharge, no? Sa Google Play Games ba or sa Coda Shop or sa Razer Gold or kung saan man. So ilalagay nyo lang yung resibo nyo dito or receipt. Then ilalagay yung order ID ng resibo. Tapos yung date kung kailan kayo nag-recharge ng diamonds. Ayan. Kung wala kayong mga resibo guys, pwede kayo mag-recharge sa Coda Shop para meron kayong may provide sa customer service kapag once na nag-fill up kayo dito. Kahit 10 pesos lang yung i-recharge nyo, basta meron lang kayong mai-provide kay customer service. So pagkatapos nyan, next agad natin. Okay na? Then next natin guys. And next naman itong creation date or registration date ng inyong account. So kailangan nyong aalahanin guys kung kailan nyo ginawa yung account nyo. So makikita nyo yung registration date nyo sa Google Play Games nyo sa pinakaunang achievement na nakuha nyo. Yun yung registration date. Ayan. Okay, lagay natin. Pero guys, pag trusted device yung gagamitin nyo sa pag-fill up ng form dito sa customer service, mas madali nyo mare-recover kahit hindi tama yung mga information nyo. So dito naman tayo sa registration date, no? So registration device pala, registration device or yung device kung saan mo ginawa yung account mo or kung saan mo ni-create
kung anong device. So dito naman tayo sa personal email address. Ilalagay lang natin yung email address natin kasi dyan sila magsisend ng code para sa ating report sa customer service. Then magsisend ng code mula sa ating email address, no? Check agad natin. So punta tayo sa email address natin. Then kukunin natin yung code. Ayan. Tapos lagay natin. Katapos next. So dito naman sa problem description guys, kayo na bahala kung ano yung sasabihin nyo. Pwede nyo din ito gayahin or kopyahin, no? Kayo na bahala guys, kahit ano yung gusto nyong ilagay dito. Then next agad natin. So bali dito naman guys sa relevant picture, optional lang to guys, kahit wag nyo lang yan fill upan, no? Sabay next na lang agad kayo. So pagkatapos nyo mag-submit ng report guys, ito yung marireceive nyo pag once naging successful yung pag-fill up nyo ng form sa customer service. So meron lang akong gusto sabihin para sa lahat ng mga gustong i-recover yung kanilang mga Mobile Legends account. Please lang guys, paki-follow yung video tutorial natin. Then wag kayo magpapa-recover sa ibang tao kasi hindi na pwede yon. Yung bagong update ni customer service ngayon is mismong owner na yung magre-recover ng kanilang mga Mobile Legends account. At kailangan trusted device or usual device yung gagamitin nyo sa pag-recover ng inyong mga Mobile Legends account. Kasi bawal na i-recover yung account sa ibang device, no? Then bawal na din magpa-recover sa ibang tao. Kaya ako ngayon hindi na ako nagre-recover, gumagawa na lang ako ng video tutorial para iwas na lang din scam, no? Kasi sobrang daming gumagamit ng pangalan ko para lang mangloko. Kaya please mag-ingat kayo sa mga pusher account natin. Mas maganda na i-follow yung video tutorial natin para maiwasan natin yung mas scam. So yun lang guys sa video na ito. Yun lang. Peace out.